Praise the Lord. Sige, palapan muna po natin ang Panginoon. So sa buhay po natin, pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayon, created for good works. Sabihin natin, good works. So hindi po tayo nag-exist solely for ourselves. Yes, it's good na sinasabi po natin sa ating po mga sarili na malalampasan ko ang mga bagay nito because God is with me. God is for me. God is not against me. God is always here for me. Totoo po yun. Dahil ang Diyos gusto niya mananagumpay tayo. Pero let's always put things sa ating pong buhay into balance. Hindi po tayo makakatayo na maayos kung hindi po tayo balanse. Amen? Amen. So we're not created only for ourselves alone. Amen? But also for the benefit of others. Amen? Having said that, no, na meron tayong pakialam sa bawat isa, doon po pumapasok kung paano tayo na-recreate muli. Amen? We are created in Christ sa ating pumuling kapanganakan. Before, we are created in Adam. Amen? In the likeness of Adam. But now we're created in the second Adam in the likeness of God. Don't get me wrong because the Bible says that we are created in the image and likeness of God, which is true. Amen? Si Adan po yun eh. And we are created in the image of Adam. Hello? Amen? Kaya ang sabi in Genesis chapter 3, kung hindi ako nagkakamali, or 5, ang sabi po doon, and they produce after their own kind. Amen? But still, we have the image of God in us. But we still have the image of God in us, but in the image of Christ now, not in the image of Adam. Amen? So Ephesians chapter 2 verse 10 in New King James Version. For we are His workmanship. Sabihin natin workmanship. Sa ibang version po, ang sabi doon, masterpiece. Amen? So kung masterpiece ka, wala kang kamukha. Tingnan mo ulit ang katabi mo. Amen? Hindi tayo magkakamukha. Meron tayong pagkakaiba. We are uniquely created by God. Kasi masterpiece niya tayo, hindi pwedeng meron kang exactly na katulad mo. Somehow, meron kayong pagkakaiba. Alam niyo, pag gano'n ang isang bagay, mahal po yan. Alam niyo po yung mga handcrafted? Amen? Bakit kaya mahal? Walang katulad yon kahit yung pagpipinta nila. Walang katulad yon kapag ganoon ang binili mo, mahal yan for sure. Why? Because there is the labor of love. Amen? Hindi machine ang gumawa, kaya mahal. Amen? Kasi ang binibili mo, yung utak ng iba. Amen? Idea yun eh. Amen? So kaya po ang sabi dyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus. We are created in Christ Jesus for what? For good works. So the purpose that we have been saved for us to do good works. And the Bible says, which God prepared beforehand that we should walk in them. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So ang mabuting gawa po ay hindi lang para sa ating sarili. At madalas, nakakalimutan yung bagay na ito kasi ito, usually, pag mabuting gawa, it's towards others. Amen? Amen po ba? Example po na mabuting gawa, ang ikaw ay mapagmahal, mabuting gawa po ba yon? Ang ikaw ay mabuti sa iyong kapwa, mabuting gawa po ba yon? Ikaw ay mapagpatawad, mabuting gawa po ba yon? Mapagpasensya, mabuting gawa po ba yan? Ikaw ay honest, mabuting gawa po ba yan? Mas iniisip mo ang kapakanan ng iba kaysa sa iyong sarili, mabuting gawa po ba yan? Lahat po yan, ginawa sa atin ng Panginoon. Hello? Lahat ng binanggit ko, ikaw ay minahal, ikaw ay pinatawad, ginawan ka ng kabutihan, pinagpasensyahan ka ng Diyos, o paging ako, lahat ng bagay na ito ginawa sa atin. Lahat ng mabubuting gawa na ito natanggap na natin. Hello? Amen?
Now we are created in Christ Jesus for good works. Sa mga good works na ito, kaya tayo ay binuhay muli ng Panginoon sa ating espiritu para sa mga bagay na ito, na ikaw ay magmahal, na ikaw ay magpatawad, na ikaw ay gumawa ng mabuti, at higit sa lahat, ikaw ay maging pasensyoso. Lahat ito tinanggap na natin. That's why when I'm also listening to Pastor John Yu, no, sa mga preaching niya, na nakaka-relate ka talaga because it's the same spirit na nandoon na talaga pong nakukuha mo, nakakatch mo kaagad. And I believe in that. Amen? Kaya po, ang sabi nga po natin, ano yung mabuting ginawa na sa atin? Binigyan tayo ng love, forgiveness, at marami pang bagay. Do you believe na kayo po ay minahal na ng Panginoon? Do you believe na kayo ay pinatawad na ng Diyos? Na kayo ay pinagpasensyahan ng Panginoon? Na tayo po ay binigyan na ng pabor ng Diyos? Lahat po ba yon mabuting gawa? Lahat po ba yon nasa inyo? So nasa inyo na mabuting gawa. Mahirap ba yung sinabi niya that you walk in them? Because you can never walk in something that you don't have. How can you walk in freedom kung ikaw ay nasa bondage? How can you walk in righteousness kung hindi ka naman righteous? So, amen. So, ang bagay po na ito, makita natin ngayong gabi. Hallelujah. So, good work is something we manifest and not what we produce. Good work is something we manifest. Kaya mo pang ipakita ang bagay na meron ka? Amen. So, good works ay hindi problema sa atin because it's not something we produce. It's something that we manifest. Amen. How can you walk in them when you don't have them? How can you walk in the Spirit without the Spirit of God in you? Impossible. Amen? But because we have these good works in us that we receive from God, we can forgive, we can love, and we can be patient sa atin pong mga kapaligiran. Sino man yan. Amen. So love, obedience, being forgiven or forgiving, being righteous or having righteousness, ito po lahat ay gawa ng Panginoon sa atin. Kapag meron tayong good work of love, good work of obedience, good work of forgiveness, and good work of righteousness. Amen. So tandaan mo kapatid, hindi ka na-create solely para sa iyo. Huwag mong sabihin na wala tayong pakialam sa iba. Alam niyo po, ang tendency minsan, anyway, Christian naman yan eh. Dapat hindi na siya ganyan. Kaya na niya yung sarili niya. No. No, sometimes manggagaling yung kapangyarihan na yon sa atin mismo, sa kausap niya. Manggagaling mismo yung kapangyarihan na yon na makita niya yung kabutihan ng Panginoon na nangyari na sa buhay niya sa pamamagitan mo. Amen? Kaya pag meron po mga pagkakataon na atin pong ihayag ang kabutihan ng Panginoon, then we're walking in the good works that God has prepared for us in advance sa ating pong buhay. Philippians 2:1-4. Tingnan po natin kung ito po ay good works then. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one mind. Do nothing out of selfish ambitions or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Now the Bible says, God will never leave us nor forsake us. The Bible says we are an overcomer. The Bible says fear is no longer our master, or sin is no longer our master, but the grace of God, the Holy Spirit who's leading us is our master sa ating pong buhay. All of those things, kung titignan mo, patungkol lahat din yon sa iyo. But meron ka rin mababasa sa Bible na hindi lang patungkol para sa atin. Alam niyo po, ako ay na born again,
ako'y nakakilala, hindi naman dumating sa harapan ko ang Panginoong Jesus at sabi niya, Manny, tanggapin mo ko. Hindi ganoon. Merong tao na kung saan nakita ko ang kabutihan ng Panginoon. Una, hindi naman sa buhay niya. Nakita ko ang kabutihan ng Panginoon sa salita mismo ng Panginoon. Do alam ko yung buhay ng tao na yon, alam ko kung ano yung mga bagay na meron siya, bagay na mainam sa kanya at hindi mainam sa kanya, pero nung pinakikinggan ko siya, ang nakikita ko ay ang pag-ibig ng Diyos. Then eventually, yung tao na yon, nakita ko, binago din ng Panginoon. Sabi ko, Lord, walang imposible talaga sa'yo. Amen? So ang buhay natin as we go along, doing these good works, hindi lang tayo ang nagbe-benefit, pati po ang iba. Andiyan pa ba tayo? Kaya ang sabi po dyan, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others. Napakahirap po ng bagay na yon. Pahalagaan mo daw ang iba above yourselves. But this is good works. And the Bible says, we are created for good works. Not only to possess them, but to walk in them. Gusto pa ba natin? Amen? Glory to God. So, kaya po, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. And then, marami pa pong sinabi si Paul dyan, but for the sake of time, nagja-jump po ako sa mga verses, pero ibibigay ko sa inyo yung thought. So, kino-convince niya. Now, even sa aking, hindi nyo ako kasama in flesh, ipagpatuloy nyo lalo pa. Ang sabi ni Paul sa kanila, na kayo ay maging mabuti sa bawat isa. Just like Christ, yung naano natin last week, ang sabi nga na, gaya ng isang Diyos, hindi niya inisip o inequal ang kanyang sarili sa pagiging Diyos o hindi niya ginamit na advantage ang kanyang pagiging Diyos. Bagamat, iniwan niya ang langit para sa atin, siya ay naging tao upang ipakita ang kahulugan o kahalintulad ng good works. Good works is simply not thinking about yourself or thinking about others more than yourself. You cannot love people genuinely kung hindi ganon ang mindset mo at ang heart mo. And you cannot forgive genuinely kung hindi rin ganon ang mindset mo at ang heart mo. That you're thinking about the benefit of the other person kaysa sa sarili mo. Hallelujah. But we are saved already, right? So tayo po na tumanggap na sa Panginoon, inuulit-ulit ko po ito para hindi nyo makalimutan. Meron ka ng pagmamahal, meron ka ng kapatawaran, meron ka ng katwiran, meron ka ng pabor, meron ka ng tinatawag natin pagpapala sa ating buhay. Lahat yan, deposited in you. You just need to walk in them. Amen? You are already saved. The moment you got saved, package yan. Lahat yan kasama, deposited sa atin, sealed by the Holy Spirit. So tayo po'y saved na. In verse 12, let's go in verse 12. Ang sabi po dyan, therefore, my dear ones, as you have always obeyed. Wow! You always obeyed. Amen? Ang sabi niya talaga, kayo ay nagpatuloy, kayo ay sumunod. So now, not only with enthusiasm, you would show in my presence, but much more because I am absent. Sometimes it's difficult to do things. No, kaya sinabi niya to, kapag ikaw ay nagpapakitang gilas lang, madaling magpakabait. Andyan ang boss ko. Wala na siya. Pag may nakakakita, pag may piniplease kang iba, bakit hindi i-mindset natin? Yung hindi umaalis, yung i-please natin. Si Lord, hindi siya umaalis. Amen? Kaya sinabi ni Paul dito na, much more in my absent. Kasi doon mo mapapakita talaga na kahit walang nakakakita, may dumi o pinulot mo. May balat ng candy pinulot mo. Hindi yung iniwan mo. No, just illustration.
na doon mo makikita na walang nakakakita, but you will still do the right thing. That's good work. And it's already deposited in you. That's why you can walk in them. Hallelujah. Work out. Sabihin natin, work out ka. Amen? So, ang sabi po dito sa salita ng Panginoon, amen, so, in my presence, but much more because I am absent. Work out. Sabihin natin, work out. Ano daw yung work out dito? Cultivate, carry out to the goal, and fully complete your own salvation. Hindi mo ginagawa ang salvation mo. Ang sabi niya, yung sarili mong salvation, na ikaw mismo personal na tinanggap. Hindi yung salvation ng iba. Ikaw na save na, sa'yo salvation yan. I-work out mo. Amen. Hindi mo i-work for. Hindi mo makukuha na sa'yo na i-work out mo. Pag ganyan ba ako, yung muscle manggagaling sa labas na pupunta dito? Hindi po. Nandito yung muscle, pero pag gumayan ako ng gumanyan, makikita nyo yung dito. Gumagan. Amen? Makita nyo yung dagang bahay pa lang. Pagpalaki ng palaki, ibang daga na yon. Amen? So nakukuha po ba natin? Sabi niya po dyan, your own salvation with reverence and awe and trembling, ano po yon? Self-distrust with serious caution. Hindi yung parang wala ka lang pakialam. You don't care kung merong kang masagasaan. You don't care as if, dapat nga, hindi naman siya ganun eh. Yun pa yung rason natin. No, we should be careful. Amen? Because the good works is already deposited in us. Amen? Oh, glory to God. With serious caution, tenderness of conscience, watchfulness against temptation, timidly shrinking from whatever might offend God and discredit the name of Christ. Amen. Ang sabi niya, ikaw ay, alam mo yung manliit o yung parang mawawala ka. Kung halimbawa, pangit ang nangyayari dito, alam mo, ma-offend ang Panginoon, bigla ka na lang bula na para maglalaho. Amen. That's what the Bible told us. Lumayo ka doon. So, ang tukso hindi lalayo sa'yo. Amen. Tukso, layuan mo ako. Hindi lalayo sa'yo. Lalapit pa yan. That's why there is only one verse in the Bible kapag patungkol doon sa tukso na yon. Sa mga lalaki, flee. Huwag mo sabihin na, kaya ko to. Kahit ganyan pa ang suot niya, kaya ko to. Hindi. The Bible says, flee. That's the only way that you can overcome that temptation. You flee from it. Ba wala? Amen. Ang mga babae nag-amen. Amen ba mga boys? We'll flee. Hindi tayo bababad doon. O hindi lang po sa mga ano yan. May mga ano sa atin na, bakit parang men's ministry to? May mga bagay na kung saan na-hook tayo. Flee from it. Hindi yan aalis. Ikaw ang umiwas. Amen. Dahil ang dyablo, hindi kanya tatantanan. Let's continue in verse 13. Paano daw po gagawin yung mga bagay na ito? Not in your own strength. Hallelujah. For it is God who is all the while effectually at work in you. Oh, glory to God. He's the one who's effectually at work in us, energizing and creating in you the power and desire. Amen. Wala ka man gana sa mga bagay na kung saan, ba't uunahin ko yun? Wala kang gana doon. Kasi magana kapag uunahin mo ang sarili mo. Let's say, sa akin na lang, lechon. Mauna pa ba siya kaysa sa akin? Amen, mahirap, di ba? Kasi mas gusto mo mauna ka. But when you think about yung bagay na kung saan, baka ang kapatid ko, gutom na. Di ba? Nagiging gentle ka. The fruit of the Spirit, lumalabas lahat yan sa ating. Andiyan pa ba tayo? So kaya po ang sabi dyan, ang Panginoon, energizing and creating in you the power and desire. Ano po yung power na yun and desire? Both what?
to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. Hallelujah. So kayo ay saved na, ako ay saved na. Ano po ang ibig sabihin ng save life? Unang, save life, life with good work deposited in us. Tandaan niyo po yon. Meron na sa loob natin nang tayo po ay na-save. Being loved, being forgiven, and being the righteousness of God are only one of those na natanggap po natin sa Panginoon. But we will not go with those kind of things one by one sa ating pong pinag-aaralan. We're talking about yung buhay na ligtas at ang purpose ng buhay na ligtas. The purpose of the saved life is we are created for good works. And hindi lang yun naisip ng Panginoon na, save na to ngayon, ano kayang gagawin ko sa tao na to? No. Ang sabi niya, beforehand, noon pa lamang, dinisign na sa atin ng Panginoon na mapagmahal. Dinisign niya sa atin na mapagpatawad. Dinisign niya sa atin na tayo ay maging pasensyoso sa lahat. And above all, we rule over the fish of the sea, the birds of the air, and every living creature. Diba? Ang sabi ng Bible? Amen? Yun ang purpose niya sa atin. Why when you are above, ikaw ang laging pwedeng magbigay. Amen? Kaya niya mahalin kung sino man yung nasa hardin. Kaya niyang ibigay. Siguro si Elepante, ang gulo-gulo niya, magpasensyahan mo. I believe in that. Beforehand, ito na ang deposited sa atin. And thanks be to God. But nawala yung bagay na yon because when sin ay pumasok sa ating buhay, naging makasarili na ang tao. Gusto niya, unahin niya lagi sarili niya. Kasi bakit? You shall not. You shall not. You shall not. Pasayo lahat yon. Kailangan mo na gawin yung mga bagay na yan para sa sarili mo. Amen? Oh, glory to God. Ipatuloy natin. So not in your own strength, for it is God who is all the while effectually at work in you, energizing and creating in you the power and desire, both to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. So you're already saved. Sabi mo sa katabi mo, you're already saved. You have the good works in you. Sabi mo sa kanya. So a saved life is a life in which God is working within us and through us. A saved life, you cannot walk in them kung kahit na may pag-ibig tayo, without the Holy Ghost in us and without God working in us, it's impossible na tayo makalakad sa pagmamahal. Without God working in us and working through us, it's impossible. Because the one who lives in us is no longer us. Hello? It's no longer I who lives, but Christ lives in me. Amen. So kung hindi po ang buhay na ito ay mangyayari ang mga bagay na yon, mahirap pong lumakad sa pagmamahal. Kung hindi mo hahayaan ng Panginoon na trumabaho sa iyo at magtrabaho sa iyo upang sa ganun makapagtrabaho sa iba, sa pamamagitan mo, mahirap unahin ng iba. But if you allow God to work in your life, ito po yung saved life. He will give you the desire to both to will and to work for His pleasure and satisfaction and delight. So how does God work within us? Kailangan natin makita. So paano nga po ba nagtatrabaho ang Panginoon sa atin? First, He resides in us. Hindi po siya nagtatrabaho kagaya ng nasa tabi mo lang siya, tapos gumagawa. No. Exactly what you are doing, it's the same what He is doing. Uy. Because you are one in spirit. Kung ikaw ay kumakain ngayon, hindi mo siya kaharap na kumakain din. Sabay kayong kumakain, hindi nasa harap mo siya dahil nasa loob mo siya. Andiyan pa ba tayo? Glory to God. So He resides first in us. Then after, He reveals Himself to us. Una, siya po ay sumaatin. At pagkatapos niya sumaatin, inireveal niya ang sarili niya sa atin. That's God. That's how God works sa ating pong buhay.
First, siya po nais niyang pumasok. Nakapasok na ba siya sa atin? When we receive Jesus, we have the Holy Spirit in us. Amen? So nasa loob na natin siya. Now He's working to us, He's working sa buhay natin, correct? How? Revealing Himself sa atin. Ulitin ko po. Malinaw po ba yan o hindi pa? Lilinawin pa natin. So ang Diyos, siya'y pumasok muna sa atin. Pagkatapos niyang pumasok sa atin, patuloy niyang nire-reveal ang sarili niya sa atin. Sa pamamagitan na pinapakilala niya ang sarili niya. Amen? Kaya nga po ang sabi sa Revelations 3:20, ang sabi niya, "Behold, I stand at the door and knock." A gentle God. Hindi siya mamumwersa. Hindi siya magsasabi na, ba't naman ganyan ka? Andito ako, hindi mo ako pinapapasok. Hindi niya sasabihin sa atin yun. Amen? So, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Hindi niya sinabing, I will come sa bahay lang niya. Into him. Amen? Siya po ay sasa atin. Andiyan pa ba tayo? So ang verse na ito, marahil sinasabi natin, the first time I met Jesus, the first time that I received Jesus, yes, this is the verse for us could be. Ang sabi nga po, di ba, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the doors, I will come into him." Sa Kanya mismo, hindi kung nasaan siya. Amen? And dine with Him and He with me. Oh, glory to God. So akala po natin ang verse na ito ay pwede lang siya ma-apply the first time that we meet Jesus. No. In every situation of our life is always knocking at our door. Waiting for you to allow Him to enter sa iyong sitwasyon. So He will be with you in everything that you do. Amen? So kapag po tayo kumakain ng spiritual food, He's eating with us. Every time we open the Bible, He's eating with us. Paano yon? Pati siya, hindi yun naka-face-to-face ka lang sa akin. No, He's in you. Kaya nga, pag binabasa mo, di ba, ang sasabihin na, while you're reading the Word, there is someone who confirms the Word dito sa loob-loob mo. I don't know kung nararanasan niyo po yun. Yung sasabihin niya na, pag nabasa mo, do not fear and do not be discouraged. Ikaw ang nagbabasa. Pero meron ka naririnig na ibang boses from within. Oo, tama anak. Akong bahala sa iyo. Hello? Because the moment you allow Him to enter in your situation, you will hear His voice. Amen? So while you're reading the Word, kino-confirm niya yan. Parang ganito pag kakain ka ng sisig. Parang ginugutom naman ako. Kinakain. May mag-aak yung taste bud mo. Yan ang magko-confirm na masarap nga ang sisig. Amen? We can say yung taste bud natin ay parang si Lord. Pag kinakain mo na ang salita, amen, i-confirm niya yan, gaano kasarap. The Holy Spirit will agree. Oo, totoo yan. Alam mo, mahal na mahal ka niya. Namatay siya dun sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Amen? So nakukuha po ba natin? That's why God, behold, and sabi niya, I stand at the door and knock. So when you hear His voice, do not harden your heart. Amen? Do not harden your heart. Alam niyo po ano nagpapatigas sa ating mga puso? The unbelief. Anong unbelief? Unbelief of His finished work. You believe in God, but you don't believe in His finished work. That's still unbelief. Yun na nagpapatigas sa ating puso. Ang sinabi na pinatawad ka na, talaga bang pinatawad ako? Wala na akong gagawin. Gusto ko pa naman na magbigay muna bago ako patawarin. Ano pa isaysay ng pagbibigay ko? Pinatawad na rin pala ako. Because of unbelief. Then you won't experience God
kumakain ka, parang akala mo, bakit ang sarap na ng sisig, kumakain ka na, parang wala pang lasa sa iyo. Wala ka kasing taste bud. Sino pong na-COVID dito? Noon. So ano po nawala sa inyo? O kahit ang sarap-sarap na dyan eh. Wala pa rin. Ang sarap ng sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, ipoprovide ko lahat. Walang dating. Walang lasa. Wala eh. Affected ng virus ang taste bud. Tapikin mo ang katabi mo, wala ka ng COVID. Amen? May panlasa ka. Andiyan ba tayo? Oh, glory to God. So let's continue. Totoo po yan, masarap. So ganyan po ba talaga nag-work sa atin ng Panginoon? Yes, importante itong mga ganitong gawain. Importante ang Bible study. Importante ang pagbabasa nyo, ang pakikinig nyo. Anything that you converse to God, all of those are very important in your walk sa inyo pong buhay Kristiyano. That's only the way how can God work in you. Amen? Pero kung hindi mo papayagan ng Panginoon na magtrabaho sa iyo, He cannot work through you. Hanggat hindi kaya ng container na ito na ilagay ang tubig hanggang dito, hindi pa siya handa. Ang nagmamanufacture ng Oasis na ito, ay hindi po niya ilalagyan ng tubig ito. Bakit? Masasayang. Hindi pa kayang i-hold. So, kailangan pang trabauhin. Amen? That's why until God ay hindi pa nakapagtrabaho sa atin, though we want to be used by God, sometimes, instead, na ito po'y maging pagpapala sa atin, tayo ang nasisira. We're not ready. Amen? Pero pinipilit natin. Kasi gusto natin. Let's say itong may pag-iisip. Nakita niya yung iba. Ba't yun meron ng laman? Ako na lang ang walang laman. Hello? Dapat may laman na rin ako. So pinilit niya. Dahil hindi pa siya handa. Amen? Para mapakinabangan ng iba. Anong nangyari sa kanya? Natapon lang lahat na sayang. Bakit? Kasi hindi niya hinayaan ang maker niya to work sa kanya. Pinilit niya, pinwersa niya. So that's how sometimes things happen sa ating pong buhay. Pinipilit natin. Di Lord, kaya ko na to. Sasabihin ba ni Lord sa'yo na, pag tinuloy mo yan, wawasakin kita? Hindi. Amen? Naturally, yun ang mangyayari because you cannot hold the pressure. No, God is preparing you. Amen? Glory to God. Let's continue. In Luke 24:13-35. So, puputulin ko po ang mga verses, pero yun po yung mga nandoon. Tapos ikukwento ko na lang. So now behold, two of them were traveling the same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. Alam niyo po yung account na ito yung account na kung saan ang Panginoong Hesus ay namatay. Amen? Sa krus ng Kalbaryo, siya po ay inilibing at 3 araw na po ang nakakalipas. So itong tao na to, 2 tao na ito na naglalakad, isa ito sa mga umaasa sa Panginoon. Parang tayo mga believer, umaasa sa Panginoon na kung saan meron siyang gagawin sa sitwasyon na meron tayo. Ano sitwasyon nila? They are under the Roman Empire. Lahat po ng mga bagay na gusto nilang gawin, hindi nila magawa. And they are aiming na sila po ay ma-save sa Roman Empire. Ito pong 2 tao na ito. So hindi lamang po sila, lahat po ng mga Jews at that time. Andiyan pa ba tayo? So para magkaroon lang ng konting background. So now behold, 2 of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. Saan po nailibing ang Panginoong Yesus?
Jerusalem. So gaano po kalayo ito doon? 7 miles. Yung dalawang ito, naglalakad, nag-uusap, malungkot. No, malungkot silang dalawa. Ang pinag-uusapan nila ay patungkol kay Jesus. At bigla pong lumitaw si Jesus sa kanila pong kalagitnaan. Jesus shows up. At tinanong niya, sabi niya, anong pinag-uusapan niyo at bakit kayo malungkot? Ang isa sa kanila na ang pangalan ay Cleopas. Ang sabi po sa kanila, ang sabi ni Cleopas sa Panginoon, are you the only stranger in Jerusalem and have you not known the things which happened there in these days? Ikaw lang ba? Estranghero ka ba dito sa Jerusalem na hindi mo alam kung anong nangyari doon sa Jerusalem? Amen? Anong ibig sabihin nito? Nothing or no one. No, ang kanyang emphasis dito, walang hindi nakakaalam sa nangyari doon. So ang pangyayaring ito, kung titingnan mo, controversial ito. Even, kaya nga pagtatanungin mo ako, so even yung mga maliliit pa noon, o bata pa noon, alam nila ang istoryang ito. Kaya sila ang magpapatunay, kaya pag buklat ka ng ibang libro, makikita mo. Kaya nga sabi ni Luke, di ba, ako mismo, nag-investigate ako sa mga nakakita. That's why the Bible is reliable. Amen. So sabing ganoon sa kanila, at sabi nila, hindi ka lang bang estranghero dito na hindi mo alam kung ano nangyari? Patungkol saan? Sabi ganoon ni Jesus. Concerning about Jesus. Sabi niya ganoon. Nung dalawa, we thought, ang sabing ganoon, akala namin siya ang magre-redeem sa amin. Yung inaasahan namin na magiging hari, nandun na ngayon, nakalibing. Actually, 3 days na nga. Hello? Imaginein mo ang sitwasyon nila. Are you going through same situation in life? Lord, kala ko, Lord, gagawin mo. Tagal naman, Lord. Amen? And in verse 25, kung yun ang sinasabi natin, ito lang ang sasagot sa atin ng Panginoon. Then He said to them, oh, foolish ones. Wow. Kung kayo yung dalawa na yun, hindi nyo ba jujumbagin? Tatawagin kayo na, bobo, tanga? Amen? Hindi pa nila recognize na si Jesus yan. Tayo, alam lang natin kasi ganito na sulat. Amen? Pero tatawagin siya, foolish ones, and slow of heart to believe in all the prophets have spoken. Oh, alam mo, sabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ipoprovide ko lahat ng iyong pangangailangan. Anak, kumpleto ka sa akin. Tapos sasabihin mo sa Panginoon, Lord, tagal, parang hindi ako masaya pa. Ang sasabihin sa iyo, oh, foolish ones. Nakalimutan mo na ang mga sinabi sa iyo noon? Nakalimutan mo na ba anong ginawa ko sa buhay mo noon? Amen? Oh, glory to God. So not the Christ to have suffered these things and to enter His glory? Sabi niya, ito yung sinasabi ng mga prophet, di ba? But ang bilis niyong makalimot. Kasama niyo pa lang si Kristo, sinasabi na niya sa inyo, kasama pa. Tapos ngayon sinasabi niya, wala ng pag-asa. Amen? Oh, glory to God. And beginning at Moses and all the prophets, He expounded to them in all the scripture the things concerning Himself. From Moses, meaning the book of Moses, Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and Exodus. Those 5 books that Moses had written, yun po ang sabi niya concerning Moses. And all the prophets, that's all the Old Testament. At yun lang ang meron sila noon. At ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanila, concerning Himself. Daig pa ang nag-graduate sa Bible school. Amen? Daig pa ng dalawang ito ang nag-graduate sa Bible school. Kasi bakit? Si Jesus mismo ang nag-reveal. Nasaan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and all the prophets, the prophecy, ano nangyari kay Ruth, bakit nabalo si Ruth, lahat yan. Anong simbolo ni Boaz? Anong simbolo? Lahat yon. Si Mordecai, lahat, banggitin mo na. Karakter lahat ni Jesus yon. So, concerning Himself, sinabi niya lahat yun sa kanila. Kaya nga sabi ko nga
sarap maging teacher nito. Amen. Andiyan ba tayo? So in verse 28-29, ang sabi po doon, nung malapit na sila sa village, kung saan papunta yung dalawa, ang sabi ni Jesus, sige, iwanan ko na sa'yo kasi magpapatuloy na ako. So they insisted, no, padilim na. Dito ka sa amin, kumain ka muna. So tumuloy po ang Panginoong Jesus. In verse 30, now it came to pass, hindi po sa amin, no. It came to pass, ang sabi doon, as he sat at the table with them. So ano po ang napipicture nyo pag may table? Noon, pag may table, inuman na to eh. Di ba, no? Pag may table, mandihan na to. Biryani na to. Yun pa, bulalo. Amen? So pag may table, alam natin kakain. Amen po ba? May kausap pa ba ako? So ano pong ginawa ng Panginoon? That He took bread. Amen? Blessed and broke it and gave it to them. Wow. Anong naaalala nyo? Last Supper. So tingin nyo, anong pinag-usapan nila sa Last Supper? Whenever you eat it, whenever you drink it in remembrance of me. Tingin nyo, pinag-usapan nila ang kasalanan ng dalawa? I don't think so. Because this is Last Supper. At ang sabi ng Panginoon sa Last Supper, ang pag-uusapan lang nila ang kabutihan ng Diyos. Ang nangyari sa krus ng Kalbaryo, ano ka na ngayon sa Panginoon? Na born again ito? Amen? Kaya ang sabi po dito sa ating binabasa, then their eyes were opened and they knew Him. He vanished from their sight. Kausap mo yan, mawawala sa harapan mo. Okat-okat. Amen? Kausap mo, mawawala sa harapan mo, pero bakit hindi sila natakot? Because of the Scripture. Because of the Word of God. Hello? Minsan, mawawala na yung pag-asa, hindi ka pa rin matatakot. Kaharap mo pa lang, abot mo na, pera na, naging bato pa. Alam niyo yung kasabihan na yon? Don't worry. It's not yet the end. You have a word from Him. Amen? So, nung nabuksan ang kanilang mata, and their eyes were opened, and they knew Him. So kaya nga, pag nagbabasa tayo at hindi natin nakikita si Kristo, hindi bukas. Sarado. Nakapikit. Amen? Their eyes were opened and they knew Him and He vanished from their sight. And they said to one another, Did not our heart burn within us? While He talked with us on the road and while He opened the Scriptures to us? Diba? Sinasabi na niya, habang dumadaan sila sa kalungkutan, nagsasalita na ang Panginoon sa kanila, huwag kayong malungkot, hindi patay ang Diyos, huwag kayong malungkot, may gagawin ng Diyos. Di mo lang alam. Their hearts are burning. I stand at your door and knock. Do not harden your heart. Hello? Accept His promises sa inyong mga buhay. Amen? Ang ganda nito. Ang sarap nguyain. Hindi lang to sisig. Bicol Express pa. Glory to God. Sabi nga, did not our heart burn within us while He talked with us on the road and while He opened the Scriptures to us? So nung na-realize nila, nangyari po yan, nagkaroon ng revelation, so they rose up that very hour and returned to Jerusalem to do good works. They don't think about themselves. Okay na tayo. Total, alam naman natin, buhay. Ang layo, 7 miles. Huwag muna, ipagpabukas na natin. No, yung mga kapatid nila doon, nangangamba. Hindi nila alam ano ang gagawin. Amen? They rose up at that very hour and returned to Jerusalem 7 miles. Busog pa yan.
inaantok. But they decided to bring the good news sa kanila pong mga kapatid. Amen? Amen po ba? And found the 11 and those who were with them gathered together, saying, "The Lord is risen indeed, and has appeared to Simon." And they told about the things that had happened on the road, and how he was known to them in breaking of bread. So kailan po mangyayari? In breaking of bread. Kailan nare-reveal ang Panginoon sa atin? In breaking of bread. Kailan yon? When you sat in the table with Him. Kailan nangyayari yon sa atin po ngayon? When you go to church, when you go to Bible study, because the Word of God ay tinuturo po doon. Amen. Pinag-uusapan doon. When you go to your devotion, when you worship God in your songs, anything that you do, that you converse with God. Amen? Amen po ba? Noon, paano lang mangyayari? Physical na Jesus. Amen? Kung nasan si Jesus, pupunta ka muna doon. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi, kung nasa Jerusalem siya ngayon at gusto mo makipag-usap sa Kanya, magbubuk ka ng ticket. Expensive. But God made it easy for us as ABC. Don't complicate things. It's all about Him. Amen? So kaya sabi po yan, found the 11, at sila po nagsabi, "The Lord is risen indeed," sabi nila sa dalawa. Kasi nag-appear siya kay Simon. So diba, gusto nilang gumawa ng mabuti sa iba, pero sila ang nakatanggap pa ng kabutihan. Tama nga. Tama nga, buhay nga siya. Amen? And they told about the things, yun po, binasa natin kanina, and how He was known to them in breaking of bread. So you always meet God, saan po? In His Word. Kaya nga lagi ko sinasabi, ewan ko, hindi ko magawa na kahit sinong kausap ko, hindi ko pwedeng hindi dalhin si Lord sa gitna ng usapan. Amen? Because I know, kung mag-uusap tayo na wala ang Panginoon, masasayang lang ang oras natin. God is so good. Kahit yun lang, God is so good, you bring the good news. You don't know kung anong pinagdadaanan ng kausap mo. When you say, there's hope, God is good. Hindi mo kailangan sabihin, John 3:16, "For God so loved the world that whoever believes in Him will not perish but have eternal life." Tumanggap ka ngayon. No, hindi po ganoon ang pag-share ng good news. Sharing good news is sharing the love that you have na natanggap mo sa Panginoon, the forgiveness na natanggap mo sa Panginoon, the righteousness na natanggap mo sa Panginoon. That's good news. Amen? So in verse 31, nakita po natin, nung nakita nila ang Diyos to, their eyes were opened. So nireveal ng Panginoon sa kanila ang kanyang sarili. Amen? So ano po nangyari in verse 33? It gives them strength and courage to preach the good news. Amen? So sa buhay po natin, pag nare-reveal si Kristo, hindi po tayo natatakot na to walk in love, to walk in hope, to walk in forgiveness, to walk in righteousness, and to bring people near to God. Hindi tayo natatakot because it gives us strength. That's how God works sa atin. He works in us, and He will work through us. Amen? Amen po ba? So we let them know that God is faithful and true. Yun po ang kailangan nating sabihin. We let them know that our God is a powerful God. Minsan may kausap tayo. Kaya minsan nasi-share natin ang buhay natin sa kanila. Sabihin natin, kung alam mo lang ang buhay ko. Amen? Alam mo, dati hindi ko mapigilan yung ganito eh. Ngayon, ayaw na ayaw ko na. Tama po ba? Habang sinasabi mo yon, hindi mo naman tinataas ang sarili mo. Alam mo na, pag sarili mo na lang ang tinataas mo. Alam mo naman yun eh. Pero the truth is, in the middle of conversation, no, habang kayo nag-uusap, kung wala sa heart mo na itaas mo ang sarili mo, it will not come up doon sa pag-uusap na yon. You will always have this humility in heart that you will always show Jesus in the picture na nangyari sa iyong buhay. Amen.
So, ganyan po ang Diyos tumabaho sa atin. So, kung gusto po natin, ang purpose natin sa buhay, because we are created for good works, there is only one way. Amen? The only way we can walk in the good works we were created for is what? By allowing God to reveal Himself to us. Pag nandun na sa lyrics na sinasabi na, I'm no longer slave to fear, I am a child of God. Huwag mo lang tignan yung sarili mo na pinalaya lang. Makita mo yung nagpalaya sa iyo. Amen? Amen po ba? So the only way we can walk in the good works we were created for is by allowing God to reveal Himself to us. Amen. So ito po yung mga points na ibibigay ko sa inyo. The revelation of His identity. Ito po yung nire-reveal niya sa atin. The revelation of His identity, who He was. Amen? Sinabi niya doon, di ba, nung kausap niya, ito yung nangyari. Last Supper, sasabihin niya, kung sino siya doon sa Scripture. Who He was, who He is. Siya ang risen Lord. Amen? At kung sino siya na darating muli sa kanila. Amen po ba? So yun din ba ang nakikita natin every time we read the Bible, nakikita natin na kung sino ang Diyos sa buhay natin noon at kung sino siya ngayon at kung sino siya sa hinaharap sa atin. Amen? So ano pa ang mangyayari po pag na-receive natin ang revelation na ito? So revelation brings the experience of God's reality in your life. Alam niyo, pag na-reveal sa inyo na ang experience na ito, habang kausap niyo lang ang Panginoon at totoong-totoo siya sa iyo. Nare-reveal ang katotohanan na buhay ang Diyos. Amen? Amen po ba? At ang experience na ito, na buhay ang Diyos, experience proves that God is real, enabling you to trust and depend on Him with confidence. Ito po ay mga domino effect. Pansinin niyo sa buhay niyo yan. Pag nakita mo ang identity niya at identity mo sa Kanya, nare-reveal at na-experience mo, totoo ang Diyos. Amen? Kapag na-experience mo na totoo ang Diyos, nagtitiwala ka sa Kanya. At nagdidepende ka sa Kanya ng may confidence. Tama po ba? At ito ang gusto ng lahat. Confident trust allows you to enjoy peace. You already have the peace of God in you. Actually, when you are at peace with God, the peace of God is in you. Ang sabi ng iba, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan mo. No, that can't be if you are not at peace with God. You cannot be in peace, or you cannot have the peace of God when you are not at peace with God. Amen? You should be first at peace with God, and you will have the peace of God. Eh dahil tayo tumanggap na sa Panginoon, we are at peace with God. Therefore, we have the peace of God. Pero bakit hindi natin nararanasan minsan? Hindi natin na-enjoy. That's the problem, my friend. Yun ang problema. We eat what we want to eat. You are what you eat. Amen? Kung ano ang kinakain mo, ikaw yun. Amen? So kaya araw-araw po, buksan natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Papasukin natin siya sa sitwasyon natin. Allow Him to work in us and through us. And so our purpose that we are created for good works ay patuloy po natin na maranasan sa ating pong buhay. And the good news is, He's already residing in us. The second part is, just allow Him to reveal Himself to you. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah.